Nagkakalat at nagwawala na naman ang isang bagitong mamabatas sa Senado. Imbis na sagutin ang mga seryosong aligasyon, ang solusyon niya, ipaaresto ang mismong Senate President at kukwelyuhan umano niya. Sira ulo, di ba? Ang ganitong pag-uugali at ganitong pag-aangas ay isang indikasyon na kinakabahan siya. Kasi maglalabasan na ang mga ebidensya tungkol sa kinakasangkutan niya. Todo pigil siya sa isang legal na proseso na investigasyon. Bakit? Anong tinatago? Ano ang kinakatakot? Nitong Huwebes, niyanig ang bansa sa revelasyon ng 18 ex-Marines. Di umano, may mga mali-maletang pera na umabot sa 150 milyong piso. 150 milyon ang ilan sa ipinamahagi para sa flood control scandal. At sino ang isa sa mga pangunahing pangalan na lumutang at tumanggap umano nito? Walang iba, kundi si Erwin Tulfo. Ngayong naisiwalat ang mga di umano'y kalokohan nito sa buong bansa, kasama pa ang mabigat na aligasyon ng human trafficking, ano ang naging sagot niya? Sinagot ba niya ang mga akusasyon? Nagpakita ba siya ng ebidensya na magpapatunay na malinis siya? Wala. Imbis na idaan sa proseso, ayun, umiiyak sa media at sa social media. Hindi ka pa naman guilty, kaya nga nagkakaroon pa ng investigasyon. Pero kung umasta ka, parang guilty ka na. Imbis na sumagot ka ng maayos, naglabas ka ng ngit-ngit at sama ng loob kay SP Alan Cayetano at kay Senator Marcoleta. Erwin Tulfo, kung akala mo ikaliligtas mo sa aligasyon niyang pag-uugali at pag-aangas na ipinapakita mo ngayon, nagkakamali ka. Lalo mo lang ipinapakita sa taong bayan na tila may katotohanan ang mga akusasyon laban sa iyo. Dahil pinipigilan mo ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Napakaingay ng bibig mo pagdating sa media at social media. Diyan ka magaling sa pagpapasikat. Diyan ka magaling yung dumakdak ng dumakdak. Pero sa formal na investigasyon, imbis na legal na proseso din ang gawin mo, ang ginagawa mo, puro pag-aangas. Pananakot na para bang ikaw lang ang may kakayahan. Anong karapatan mo na ipaaresto si Senator Cayetano? Mas maganda siguro kung mag-isip ka, hindi puro bibig yung ginagamit mo. Si Senator Alan Cayetano, ginagamitan kayo ng mga batas. At base sa konstitusyon, ikaw puro salita lang na wala namang laman. Di hamak naman na mas mataas siya sa'yo. Siya ang Senate President. Bagong mambabatas ka pa lang sa Senado. Pero kung magwala at magkalat ka, akala mo napakagaling mo na. Ang alam mo lang naman na law is bend the law. Sa madaling salita, ang layo ng kalidad mo sa mga batikang senador. Hindi ka lang nagkakalat ng pangit na ugali mo at ng kayabangan mo. Pati katarantaduhan, dinadala mo sa institusyon ng Senado. At ngayon, sangkot ka pa sa bilyong-bilyong flood control scandal. Kaya walang maniniwala sa'yo sa hearing na gagawin mo. Wala kang kredibilidad na gawin yan. Lahat ng pagbaluktot sa batas o bending the law, in-apply mo na sa sarili mo para lang makalusot at mapagtakpan ang katotohanan. Simple lang naman ang panuntunan sa buhay, di ba? Kung wala kang tinatago, bakit mo pipigilan ang investigasyon? Kung malinis ang konsensya mo, bakit ka nanginginig sa takot sa susunod na hearing na gagawin ni Senator Marcoleta? Dahil ba sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nakatakda ng magsumite ng mga konkretong ebidensya ang 18 ex-Marines na magpapatotoo sa aligasyon laban sa iyo? Yun ang tunay mong kinakatakot, ang harapin ang katotohanan. Kaya aabangan namin kung hanggang saan aabot ang tapang-tapangan mo at galing-galingan mo sa Senado. Sa huli mga kababayan, tingnan natin at maging mapagmatsyag tayo kung magiging patas ba ito sa kanyang gagawing hearing ngayong Lunes.